ba? Yes, daw. So, paano nga? Over naman sa tanong, so ito na nga. Yung strength and weakness na sa loob ng business, ikaw makokontrol sila. While yung threat and yung opportunity is nasa labas ng business, so hindi sila makokontrol. Ah, okay, okay. May materials na kayo sa sipar. Ha? Ano materials? Yung art sa Oslo, mamaya daw yung gagawin yun, sabi ko. Wala pa ako eh. Huwag ka mag-alala. Bakit meron ka? Larry, ikaw ba meron ka? Meron, ito. Nakabili ako niyan dun, malapit sa amin, sa may Burnay School Supply. Over naman sa endorsement, pero I like it ha. Mabuti ready ka. Alam mo, kung wala kayo, sana wala kaming Oscar paper, right? Talaga, inubos mo nga 1/4 ko eh. Hoy, hindi ah. Over na nga sa dinay, ayun nga oh, hawak-hawak. Ay, sorry. Bili ka na lang sa inyo ah. Sige na nga. Today, makakasama natin isa sa pinakakilalang business owner dito sa Calawaan. Walang iba kundi ang Bornay. Alam mo ba ang Bornay kapag sinabi dito sa Calawaan, unang maiisip ng mga tao ang kanilang sikat na school supply shop. Tama! Sila ang first stop ng mga students and parents pag may kailangan sa school. And today, we are honored to speak with Ms. Burnay, the owner of Burnay School Supplies. Ang tunay kong pangalan, Angelina Bornay. Pero mas known ako dito as Nene Bornay. Then, I'm proud to say that I'm 71 years old now. I have 3 children. All have their own families. And they are all career woman and man. And then, they have their own family, happy family and successful family. Para po sa first question, Tita Nene, Mm. kailan po nagsimula ang Bornay School Supplies? Wow, way back 1986. Wala pa ata kayo. Wala po. Oh, see? 1986. So approximately nasa 39 years na kami dito. 39 years. So, what inspired you po to choose school supplies as your main business? May No. story po ba behind it? No, actually, we started having footwear. Nakikita niyo sa pateros yung alfombra. We started making alfombra with my brother. My brother is very skillful in making alfombra. But after siguro mga 5 years, we succeeded in that business. Kaso, unfortunately, namatay yung brother ko. So, hindi na kami maka-hire ng gagawa. So, we stopped. But, nakilala kami doon sa pagtitinda namin ng tsinelas dito. So, we did not stop the business. Nag-think kami ng sa ibang business na kung pwedeng i-start uli to continue our source of living. Yan nga yung nag-start kami with one Xerox copier. One Xerox copier, and then I purchased from Divisoria the small items, mga murang toys, and then I hang it everywhere here, no? And then tinangkilik din ng tao. Actually, itong part na to, parking ko. So, sabi ko, para magkaroon kami ng source of living, kaming mag-asawa, although mga anak ko ay mga professional na, ako yung nagpursige na magtindahan.
So, doon nag-umpisa yon. And then, from one Xerox copier, small items na binibenta ko, nag-expand siya. And then, talagang ang pangarap ko, magkaroon ng isang business na pakikinabangan ng marami. And that is school supplies. So, I started buying small items, mga bond paper. I started from bond paper only, from intermediate, from writing pads. And then, doon na nagsimula na malaman ko ano-ano ba ang mga klase ng mga items, mga school supplies na kailangan ng mga bata. Para yung mga bata, yung mga estudyante rito, hindi na lumabas. Hindi na pumunta sa palengke, hindi na pumunta ng malayo para bumili ng supplies. So, doon ako nag-start. Lahat yan ay nag-project feasibility ako. Then, I started to look for a dealer. Nakakuha naman ako sa Binondo, Divisoria. And then, naging dealer ko sila. Nag-deliver sila rito sa akin once a month. And then, yung once a month na yun, naging twice a month. And then, naging every week na. Yun ang pinaka-peak season na itong nag-succeed. So, ibig sabihin, ang lahat ng pangangailangan namin, nakakatulong din naman ako kahit sa church, o sa mga tao rito, kahit paano, na sharean ko sila ng blessing. Ayun. Kaya hindi ko rin maitigil ng business natin din. It's worth it. Next question. Pangatlo naman po, we all know naman po lahat ng negosyo ay may mga challenges na encounter. So sa inyo po, ano po yung mga challenges na hinarap ninyo nung nagsisimula ka lang po kami? Okay, good question. Alam mo, challenges, ibig sabihin niyan, parang feeling mo na magbaback out ka na. Dumating sa buhay namin yan. Kasi once, alam nyo, hindi lahat ng araw ay malaki renta. Siyempre, may time na maliit, lalo na nag-umpisa kami. Ang naaalala ko noon, we ran out of capital. Kasi, mister ko, medyo may sakitin. So, nagagamit namin yon. And then, sa mga anak ko, siyempre, mga anak ko, matulog sa akin, hindi namin ma-cope up lahat ng pangangailangan namin dito. And then, another challenge is, nagkaroon na ako ng competition. Competition in a way na okay naman sa akin. Maraming nagtinda rin dito. Na? So, I thank God kasi at least sila, tulad ko, nagsikap din na magkaroon ng gandang tindahan. And then may time pa nga na pag lumapit sila, may lumalapit sa akin na ano ba magandang itinda para sinasabi ko sa kanila. Ino-oriento sila na, dito ka pinili sa ganito kasi mas mura, kasi ganito i-benta mo to. Binibigyan ko sila ng price list. And then, kung tutuusin, competition to, di ba? Pero hindi ako ganong kadamo. Tinuturo ako sila how to start. And then, awad ni Lord, hindi rin nabihado ang tindahan, although marami na. Nagpapasalamat pa rin ako sa Lord na it's been how many years na ganito kami, pero we still survive. Yun ang challenges, yun nga lang. Yung minsan merang, mawawalan ka rin ng puhunan. And then, yun nga, may nagkakasakit, syempre, kailangan mo ng pera. So, syempre, unahin mo yung may sakit. Pero, so far, okay naman. Oo. Next. Okay. Ang next naman po is connected po dyan. So, ano naman po yung mga strategies or paraan na ginawa nyo para ma-handle po yung mga challenges na yun? We did not stop. We did not stop. We did not back out. Ang ginawa namin, kung ano lang ang hand namin, yun lang ginagamit. Kung ano lang ang
dapat namin na kailangan ng estudyante, yun lang pinaprovide namin. We don't spend too much na kung wala naman kaming puhunan. Yun lang ang pinakaano namin. We adjust. Kami nag-a-adjust. Yun ang, pero we don't stop talaga. So, panglima po, for you po as a business owner, paano nyo po nag-define ng success? How do you personally measure na successful po ang business ninyo? Well, yun nga. First part, kahit na may dinadaanan challenges, what can you do? Strive hard. Ayun lang ang main purpose na hanggat ikaw may potential na ma-continue yung business, go ahead. Isipin mo kung paano mo ma-maintain yung business mo. Pero kung sabihin mo i-quit, don't quit. Kasi hindi naman lahat ng araw ay malas ka. So that's it. Yun lang ang main purpose nun. Kung mag-quit ka, talo ka. So why not go on? Continue. Yan. So, that's so inspiring po. Ay, salamat. So, next po is, running a business for years can really take effort and time po. Yes. So, ma'am, paano niyo po nababalance ang work, which is yung business niyo po, and personal life? Well, kasi, nung buhay pa yung mister ko, I'm sorry, pero kasi, kaalis lang niya last year. Tapos, the past years, nung nagpapaaral pa kami, we really take our time. Dinodoble namin ang katawan namin para maayos natin lang. Imagine, from 6 o'clock in the morning up to 9 o'clock in the morning, in the evening, diretso kami. We don't stop. Kasi kailangan namin ng pera pagtusto sa mga pag-aaral ng bata. Kasi maaano naman. Hindi naman sa pagmamayabang, magaganda naman ang school na pinagtapusan nila. So, yun yung time na talagang wala kaming time for relaxation. We don't spend time in the mall, in going to other places, outing. We don't have time. We spend time, all our time in earning just to pursue the career of my children. Pero, nang natapos na sila, yes, it's worth it, and napakagaan sa dibdib kasi we make it what do you call that, ano lang to, part-time. I mean, mas more kami sa sarili na namin. We go outing, may time na kami sa mamasyal, with the family, may time na rin kami kung gusto namin magsara, sa party, may time na kami. So, yung part na yon, yung isang part namin. Pero ganun pa man, hindi pa rin namin naalis yung sarili namin na magsarado. Dahil we can afford na everything no? Meron na kami mga anak ko okay na, successful na, wala na kaming problema. Pero hindi pa namin ito pinigilan. Bakit? It's a part of our life. Nasa puso na namin ito. At saka, siguro, pag nag-retire ako, although wala na yung mister ko, pag nag-retire ako dito, I'm nothing. I mean, wala na ako. Kaya nga sabi nila, ba't ka pa nagtitinda? Okay yung mga anak mo. May anak sa abroad. Tapos, maganda na ano. It's my leisure. Sabi ko, pag gusto ko lumakad, lalakad. Alam ng mga tao dito na pag lumabas ko, lalabas. At saka, hindi ko na siya
hindi na ako nagra-rush. I mean, hindi ko na inaano yung sarili ko na mag-open ako ng maaga, magsarado ako ng gate, so late. Ang sa akin, ano ko lang to, yung relaxation ko na lang yung tindahan. Yun ang ano ko, gusto ko magsara, gusto ko lumakad, sarado. So, alam mo ng mga customer, although sinasabi nila, bakit kayo sarado, gano'n. Ay, isa lang sinasabi ko, I give myself a relaxation. Bigyan niyo ako ng pagkakataon, I'm not getting any younger. I want to experience everything. Yun lang sinasabi ko, so naiintindihan nila. Yun lang. Diba? Okay. Next. So, pangpito po, marami pong gustong magnegosyo ngayon. But not everyone knows what it takes. Yes. So, from your experience po, ano po ang characteristic ng isang good business owner? Kailangan discipline. You're sincere. No? Yes po. Sa sarili mo, sa ginagawa mo, love your work, love your business. No? Hindi lang kailangan may business ka. Ha? Kasi kailangan makisama ka rin sa tao. And that's the main reason bakit nagsasucceed ang isang tindahan. Kailangan ano ka sa tao, makatawag dito, what do you call that? You are convincing, you are approachable, and then dagdag na natin, you're respectful. Kasi pag hindi mo nirespeto ang mamimili mo or mga customers mo, well, hindi ka talaga pupuntahan. Alam ko ang sekreto ng isang business ay yung pagiging thankful mo sa customer. It's not in your own self. Hindi. Dapat may malaking part ng customer. Malaking part. And then yung love mo sa work, yung pagiging patient mo sa lahat ng nakikita mo. Sa pagiging yun ang pinaka So, connected po sa question natin kanina, Yes. with so many years po of experience, for sure po marami na po kayong napagdaanan. Pero for you po, ano ang pinaka-challenging aspect ng pagnanegosyo? And paano na po ito na-overcome? Para sa akin, para design nga nung sa question mo, no? Charity. So, yun, dumadating na pagsubok sa amin. And then, likewise nga yung sa nangyari sa Mr. Park. Hindi madali. Kasi for how many years na nailangan kami ng prayers to God and the survival of my husband, still binigyan kami ng mahabang panahon na nagkasama kami before kinuha siya. And that's because of this business. Why? Kasi nga, sa araw-araw na ginawa ni Lord, bibigyan kami ng panggaso sa maintenance niya, sa laboratory, sa check-up, and that counts. Bakit nadagdagan ang buhay ng asawa ko? Although, I know, since na nagkaroon siya ng problema, kung hindi kami nagsisak, maybe hindi siya darating sa ganitong panahon. So, iyon ang challenge sa amin na may pagsubok sa amin, hindi namin tinigilan. Kundi, ano pa rin kami, pursige pa rin kami maayos ng aming buhay. Okay? So, online po, lahat naman po ng negosyo ay may up and downs. So, may major failure or setback po ba kayo na naranasan? And if yes po, ano po yung biggest lesson na natutunan nyo mula doon po? The same answer ko din kasi the most
failure in my life, I don't not necessarily failure, weakness. Yung itong time na nagkaroon talagang not once, not in few years, but almost every year nakukontact siya. And then ilang beses na rin kami na gumawa ng paraan para masolve yung mga nalilinis na issue. Siguro yun yung hindi naman failure. Kundi nagpapasalamat, pasalamat ko rin dahil pagsubok na yun na nagpasalamat. At biro lang once, talagang I'm so thankful. So for our last question po, Okay. para po sa mga nagbabalak magtayo ng negosyo, ano po yung advice na mabibigay niyo sa mga gustong magsimula ng sarili po nilang business? Since matagal na nga po kayo nag-business. Sa akin, ang pinaka-importante ay tiyaga at sipag. Tiyaga at sipag in the sense na hindi lahat ng negosyo nagsasucceed, no? Talagang may mga failures, may mga kumbaga mga pagsubok na parang feeling mo ay ayoko na, gano'n. Pero don't wait. Sabi ko nga kanina sa inyo, hanggat may pagsubok, kailangan may fighting spirit ka na bakit ka mag-give up? Kaya ko na yung katatagan ng loob mo na kaya mong gawin ang negosyo ito, yun ang dapat na kasama. Kaya ko. I can. So, ang para sa akin lang, sipag, tiyaga, siyempre, idamay na natin yung medyo sa umpisa, walang luto. Sa umpisa, walang bisyo. And then, kapag nag-start ka, huwag ka munang maging extravagant. I mean, kikita ka, tapos yun din ang gagastos mo. It's not. Kailangan, kumita ka ng piso ngayon, huwag mo munang gastusin yung piso, idagdag mo dun sa business mo. Kasi, hanggat ang pamamalakad mo sa negosyo ay hindi ayos o kaya yun na nga sinasabi ko na nauuna pa ang gastos kaysa sa pagpupundar ng pagdadagdag ng business, so wala mangyayari. So pag business, sa umpisa talagang kailangan magsakripisyo ka. Huwag mong galawin until it expands, diba? Pag medyo malaki na at meron ka ng kita, so buka ka ng konting panggastos, yun muna ang gastos mo. Pero hindi dapat maging natin sa mga extravagant sa mga paggastos o paggamit ng puhunan mo. I-set aside mo and you set guidelines kung paano mo mapapalago ang business. Meron kang matawag ko, sinasabi ko sa inyo, project study. Bago mo simula ng business, magkano yung puhunan ko? Ano mabibili, ano maitatayo kong business dito sa puhunan ko? Start from the small. Ganon. Yan natawag na project study. Kasi kung inaakala mo na, hindi po pwede yung supplies. Start with curls. Start with candies. So, yun nga, iayos mo yung pag tawag dito, pag i-schedule mo kung ito ba dapat nang dagdagan
O may darating, maghahanap ng isang bagay, wala ka. O buy ka ng isa o 2 piraso. Pag may naganap, bibigay mo. From small, lahat ng negosyo nag-umpisa sa maliit. And then, yan lumalaki. Depende rin sa sa strategy mo. Ano yung strategy mo? Anong purpose mo? Anong goal mo to expand? Ayun, yun lang ang masasabi ko. Sa idea. Thank you so much po sa mga magaganda niyo pong sagot. Oo. Sobrang marami po kami natutunan niyo. Ay, oo. Sana, dumating ang panahon na makita ko kayo na you're a successful businessman and businesswoman. So, kung may maitutulong ako sa inyo, welcome ako dito. Pwedeng as grandmother na, as grandmother, I can help you. I can assist you. Okay po. Okay? Okay po. Thank you for having us tonight po, ma'am. Oh, wait. What's your name? Okay. I'm Bridget Vera Lorenz. Bridget. 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 Yes po. And, I am Aleph Ezekiel S. Flores po. ay, so long. Aleph Ezekiel S. Aleph. Opo. Aleph ka. Ezekiel S. Oh, Flores. sige. Thank you very much sa inyo and Thank you. I'm so proud na napili niyo akong ma-interview. Sana maging successful kayo. Thank you. Okay? Ba, may 1 word ka na? Bakit? Hiningi na naman kayo? Uwi mo naman. Bibili na nga ako dun sa ini-indus kong layong shop eh. Sa may Bornay School, si Sly. Totoo ba yan? Parang hindi kayo yan Nangihingi sa amin ah. Oo nga. Di tara dun. After hearing Tita Nene's story, makita natin na hindi talaga mabilis magtagumpay sa buhay ng isang tao. Kailangan ito ng tiyaga, sipag at lakas ng loob. At lagi mong tatandaanan na sa bawat pagsubok ng buhay ay laging may solusyon. Kumbaga, hindi sa isang alon, ikaw ay biglang aahon. Tama! Marami kaming natutunan mula sa kanyang karanasan. Mula sa pagsisimula sa maliit, pagharap sa failures, maging ang tamang disiplina at mindset sa pagnenegosyo. Hindi lang produkto ang mabibili mo, kundi inspirasyon din para sa